ang sabi po doon, huwag po kayong magsisinungaling. You shall not lie. Masasabi niyo po ba na sa buong buhay ninyo, never pa kayo nakapagsinungaling? Hindi. Nakapagsinungaling na. Mga ilang beses na po? Maraming beses. Marami na, countless lies. So what would you call someone who tells countless lies? Anong may tatawag din sa isang taong hindi nagsasabi ng katotohanan? Liar. Tama, liar. Sinungaling ng mga sinungaling. Kapag napakasinungaling mo, anong pakiramdam? Masama ka ng tao. Masama, di ba? Ma-upset ka sa kanya. Yeah. So pag tinawag kang sinungaling, anong mukha ang maihaharap natin sa isang tao? Siyempre, parang disappointed. Disappointed, maulaw. Siguro ayaw mo na magpakita. For example, may utang ka, tapos sabi mo, kasi nawala yung pera ko, tapos nakita ka niya na gumagastos, tapos inano ka niya, hinarap ka niya, di ba iba, shameful, di ba, nakakahiya kasi nagsinungaling ka sa kanya. So ano pong matatawag din sa isang tao nagsisinungaling? Liar. Liar. So sa paningin po ng Diyos, we are a liar. So yun po yung 9th commandment. Okay, we are a liar. So a little bit backward tayo. Sa 8th commandment, ang sabi po nun, huwag kayong magnanakaw. You shall not steal. Masasabi niyo po ba na sa buong buhay ninyo, never pa kayong kumuha ng bagay or gamit na hindi niyo pagmamayari? Nakakuha na po. Nakakuha na. Mga anong bagay po yun? Ballpen. Ballpen, pera, mangungupit, sagot sa kaklase, ng katabi, di ba? Mga ganun. Kanina! Or yung pagda-download ng music, videos, movies sa internet na hindi nyo pagmamayari. Ang tawag po niyan piracy. Tama? So pinagbabawal po yan, illegal po yan sa bansa natin. So ano pong tawag sa isang taong kumukuha ng bagay or gamit na hindi nyo pagmamayari? Magnanakaw. Pagnanaktif, no? Magnanakaw. Bakit sa tingin ninyo, ang isang tao hindi niya mapigilan sa kanyang sarili na hindi kumuha ng bagay na hindi sa kanya? Bakit nature ng mga kabataan na pag meron siya nakitang candy, kahit na hindi niya pagmamayari, kinukuha niya? Because of their desire po. Desire. Yeah. So masasabi niyo po ba na yung isang tao, nature niya talaga ang gumawa ng pagkakamali, Yes. kasalanan? So tingin niyo kaya, hindi niyo ba naisip, hindi niyo ba natanong, bakit meron akong kakayanan na gumawa ng pagkakamali? Because we're human. Pero yun nga yung point, bakit kaya? Saan nang galing? Anong pinanggalingan niya? I think sa surroundings na Oh yeah, I think sa mga worldly things like mga yung parang for entertainment. So ibig sabihin, i-blame mo sila sa mga ginagawang pagkakamali dahil sila yung nagbigay sa'yo ng influence. Oo, parang So ibig sabihin hindi ka pwedeng i-blame sa sarili mong pagkakamali. ay syempre meron din point. Meron din point na i-blame niyo yung sarili. Meron kaming baby and nakikita nyo siya ngayon, 6 months po siya, and yung pag-iiyak niya po ay isang nature ng isang taong walang patience. Yeah. So, yung mama niya magluluto lang sa labas ng kwarto, iiyak na siya. Magdidemand na siya ng either kailangan niyang samahan, or kailangan niyang magdede, or kailangan niyang palitan ng diaper. Yung kanyang pag-iiyak na parang nagwawala, isang nature yun ng isang taong walang pasensya. At hindi naman namin siya tinuruan, kasi hindi pa siya nakakaunawa, never namin siyang tinuruan na huwag kang umiyak, na dapat maghintay ka. And napapansin namin, kung meron kayong mga pamangkin na siguro 12 years old, 13 years old, hindi nyo tinuturuan na magsinungaling, pero able nilang kayang gawin ang magsinungaling. They are capable of doing that. And according to the Bible, kung ang Bible ang pagbabasihan natin, yung kasalanan na ating nagagawa ay minana natin sa mga ninuno natin, which is ang nagkasala una sa Panginoon ay si Adan at si Eva. At ang tinatawag po niyan, original sin, na kung saan kahit na hindi ka turuan na gumawa ng kasalanan, able kang gumawa ng kasalanan dahil nature yun mo na namana mo sa mga ninuno mo. So ibig sabihin, we cannot escape of being a sinner.
So ibig sabihin, kahit ang isang bata sa harapan ng Diyos, kahit na hindi pa siya nakakagawa ng kasalanan, may kasalanan, considered siya as sinner. Merong isang pastor ang sabi niya, you are not a sinner because you sin. You sin or you sin because you are a sinner. Uulitin ko po, okay? You are not a sinner because you sin. You sin because you are a sinner. Kaya ka nakakagawa ng pagkakamali or kasalanan dahil makasalanan ka. For example, kung perfect akong tao, hindi ako able na makakagawa ng kasalanan kasi perfect ako. Right? Wala akong abilidad na gano'n. Kagaya ni Jesus Christ who is perfect. Hindi siya able na makagawa ng kasalanan. But because of our sinful nature, we are able to commit sin. Okay? So balik po tayo dun sa pangalawang question ko. So we are a thief. Alam niyo po ba na it's worse than that? We are not just a thief. We are a lying thief. Sinungaling na, magnanakaw pa. So sa tingin niyo kaya, sa harapan ng Diyos, masasabi niyo ba na deserve mo ng tingnang masamang tao dahil ikaw ay sinungaling at magnanakaw? O hindi pa sapat yun? Sa Ten Commandments, may dalawa kayong nilabag, pagsisinungaling at pagnanakaw. Sa tingin niyo kaya, sapat na ba yung dalawang pagkakamali o pagkakasala para matingnan ka bilang isang masamang tao? Yes, iba-iba yung opinion. Si Kuya yes, si Ate no. Yes, nagbago yun, nag-change yung mind ni Ate. Bakit nyo nasabing yes? Kasi naglabag naman siya sa Ten Commandments. Pero may mga ibang tao sabi nila hindi daw. Kasi dalawa pa lang, may 8 pa. May 8 pa. Kahit na may part niya po na siya sa Ten Commandments, kaya dapat dilin mo siya kaya buhaton. How would you argue with someone na sinasabi nila na dalawa pa lang yun eh. Ang dami kong ginawang tama. Ang dami kong ginawang kabutihan. So hindi naman siguro fair yun para masabing masamang tao na ako dahil sinungaling lang ako. Diba? Sa tingin nyo kaya? How would you argue with that? With that objection or ano? Sa tingin ninyo? Alam niyo po ba kung ano sinasabi ng Bible? But before ko sabihin yung sinasabi ng Bible, bibigyan ko muna kayo ng at least 2 pa. Kasi 2 pa lang eh. So baka sabi-sabi ng iba, 2 lang. So dagdagan pa natin. Sige, dagdagan pa natin. Saan na ba? Gamitin ko yung 3rd commandment. Ang sabi ng 3rd commandment, you shall not commit or you shall not use the name of God in vain. Sa Tagalog, huwag niyong babanggitin or gagamitin yung pangalan ni Yahweh or ng Diyos sa walang kwentang bagay. Masasabi niyo po ba na sa buong buhay ninyo, na-express niyo yung pangalan ng God or ng Diyos sa walang kwentang bagay through expression or through joke? Oh my G-O-D, Diyos ko po. So huwag niyong gagamitin, no? Masasabi niyo bang nagawa niyo siya? Yes, Nagawa niyo. na. What's the reason behind kung bakit nyo nagagamit yung pangalan ng Diyos sa walang kwentang bagay? Ano yung point? Ano yung... Like facial expression. Yeah, through expression Naririnig sa ibang tao, tapos na-adapt mo din, Yeah. no? So, masasabi niyo po ba na hahayaan ninyo ang inyong mga kaibigan or kaklase na gamitin yung apelyido ninyo sa walang kwentang bagay? For example, kung ang apelyido ninyo is Salazar, example lang to, baka may Salazar na example lang to. Ginamit ng mga kaibigan ninyo yung apelyidong Salazar sa walang kwentang bagay. Instead na magmura sila, ang ginamit nilang word ay yung apelyido na Salazar. Masasabi niyo po ba na pleasing, acceptable yun? Hindi. Bakit hindi niyo matanggap? Kasi pangalan mo yun eh. Pangalan, nakakasira ng dangal. Yeah. At masasaktan kayo. Yes, ma'am. Tama? Disrespect. Paano kuya kung merong alam yung apelyido mo tapos biglang ginamit niya sa walay pulos na pamamaraan? Siguro suntok ko malagot ka no. Malagot jud ka no. Insulto to eh. Ito ang tanong ko sa inyo. Bakit sa pangalan ng Diyos napakadaling gamitin ng maraming tao, celebrity, non-celebrity, students, adults, professionals, kahit sino, ginagamit yung pangalan ng Diyos sa walang kwentang bagay? Sa tingin nyo kaya? Is it very acceptable, worthy, pleasing sa Diyos? I think, hindi lang sa celebrate or etc. I think sa hindi ba sige na lahat, pero may naririnig din ako na may mga kagaya kay Kipuloy, like, ginagamit niya ang pangalan
pangalan sa Diyos para lang makagain ng fame, like mga attention ng tao. Oo. Like parang siya na yung makapangyarihan, ganun, etc. Oo. Pero bakit sa atin, ng mga estudyante na hindi naman tayo si Kibuloy, pero bakit ginagamit natin sa meaningless na words? Instead ng gamitin mong salita, S-H-I-T, huwag niyo babanggitin kasi foul word yun. Pinalitan niyo yung pangalan niya, at ibig sabihin, dinumihan niyo yung pangalan niya at binaba niyo yung nature ng Diyos, na instead yung foul word yung gagamitin mong term, pinalitan mo sa pangalan niya, and therefore, binaba mo yung character at yung nature ng Diyos na parang wala lang. Parang hindi mo siya nirespeto, wala kang takot sa Kanya. Bakit ganun kadali sa atin nabanggitin yung pangalan ng Diyos? Parang nakasanayan na din namin. Nakasanayan. Kasi nakikita namin sa mga TV. Naisip nyo ba na babalik dun sa point na kaya ka nagkakasala dahil ikaw ay makasalanan? And the reason why na-adapt natin siya, because we are sinners. We are sinful sinners. And ang tawag po nun, blasphemy. Blasphemy. Okay? We are using the name of God in a cuss word. And that is very, very serious thing sa mata ng Diyos. Sino po yung nagbabasa sa inyo ng Bible? Di ba yung blasphemy is yung parang hindi na mapatawad ng Diyos? Ganun ba yan? Actually, kung babasahin niyo yung Bible sa Leviticus 24, ang parusa na binibigay o pinapataw ng Diyos sa sino mang binanggit yung pangalan niya sa walang kwentang bagay, ang utos niya sa mga Israelites, pumulot ng bato at batuhin yung taong yun hanggang mamatay. Bakit ngayon buhay pa rin tayo? Sa tingin niyo kaya? Because of Jesus Christ. Because of Jesus Christ. Because of grace. Right? Sa tingin nyo ba naging unfair ang Diyos na dati agad-agad pinaparusahan yung tao ng kamatayan, pero ngayon binubuhay niya pa rin tayo? Sa tingin nyo kaya naging unfair ang Diyos? Of course, hindi naging unfair ang Diyos. He is always fair. Kung gusto niyang parusahan agad, may karapatan siya. Kung gusto niyang pakitaan ng awa yung isang tao, may karapatan din siyang gawin doon. Ganun po ang tinatawag po nun. He is a sovereign Lord. He is a sovereign God. Because He can do whatever He pleases. Kung gusto niyang ipakita yung justice sa isang tao, kaya niyang gawin yun. At kung gusto niyang ipakita yung mercy sa isang tao, kaya niya rin gawin yun. Okay? So ano po yung tawag sa isang taong ginagamit yung pangalan niya sa walang kwentang bagay? Blasphemy. Blasphemy. Okay? So ano po tayo? Sinners. Blasphemer. Blasphemer. Right? So tayo po ay sinungaling, magnanakaw at mga blasphemers. Or sa Tagalog, nilapastangan natin ang pangalan ng Diyos. Last commandment. Hindi ko uubusin yung 10 commandment. Last commandment, nababanggitin ko. Nung ginoto ni Jesus Christ sa 10 commandments, hindi po ako nasaktan. Never po akong na-offend. Alam niyo po kung bakit? Kasi never ko pa po siyang nagawa sa buong buhay ko. Ano po ba ang sinasabi ng 7th commandment? Ang sabi po doon sa 7th commandment, you shall not commit adultery. But I say to you, sabi ni Jesus Christ, so ano nga yung ibig sabihin ng adultery? You shall not commit adultery. Anong ibig sabihin ng adultery? Dala ka sa last yung mga ganun. Like, may asawa ko, Yes. anong ginawa nung lalaki? Kung Cheat. Yeah. tama, nag-cheat. Naghanap pa siya ng ibang babae. O yung babae, naghanap pa ng ibang lalaki. Yun yung ibig sabihin ng adultery. Never pa po akong nakagawa nun. Okay? So, hindi ako na-guilty. Nung sinabi ni Jesus Christ, but you shall not commit adultery. Alam niyo kung saan ako na-guilty? After niyang banggitin yung 7th commandment. Yung karugtong. Ito yung sabi niya. As it is written, you shall not commit adultery. But I say to you, whoever looks to a woman and lusts for her, pagnanasa, pinagnasaan mo yung babae, you have already committed adultery with her in your heart. Sa Tagalog, kung sino man yung tumitingin sa babae or sa lalaki ng may pagnanasa sa kanyang isipan, nagawa niya na yung tinatawag na adultery sa puso mo. So, ibig sabihin, kung nanonood ka ng pornography, kung nagbabasa ka ng mga Wattpads or e-books na may mga romantic scenes at nagkakaroon ng fantasy yung mind mo, ibig sabihin, nakakomit ka ng adultery in your heart. Alam ni Jesus Christ yung nilalaman ng puso natin. Alam nyo, ganun ako ka-guilty. Alam ng misis ko na guilty ako sa panonood ng pornography. Guilty ako dun. Alam mo yun, sinare ko yung buhay ko sa asawa ko. Hindi naging excuse sa akin na ako ay nakagawa ng ganong kasalanan. Okay? So, nung nabasa ko yun sa Bible noon, nung kabataan ko, alam nyo kung anong itsura yung
dinescribe ko sa sarili ko. Nakaduko ako na halos ayaw kong paniwalaan yung Bible. Alam nyo kung bakit? Ang sakit. Kaya siguro maraming nagsasabing hindi sila naniniwala sa Diyos. Dahil siguro, ano lang assumption ko lang to. Siguro, dahil ayaw nila sa sinasabi ng Bible. Bakit? Dahil natatamaan sila kung ano ang sinasabi ng Bible. Kaya, dinideny nila yung sinasabi ng Bible. Iniisip nila, walang Diyos, ayaw ko sa Bible. Kasi, upang magkaroon ng excuse yung paggawa nila ng kasalanan. Okay? Actually, ang sabi ng Bible, walang atheist. Lahat ng tao alam na merong Diyos. Merong gumawa sa mundo. Okay? Hindi mo iisipin na nag-exist lang yung Sydney Hotel without the builder. The building itself proved that there must be a builder. So kung yung creation nag-exist, there must be a creator. Right? So, there is no such thing as atheist. Lahat ng tao naniniwala na merong Diyos. Now, here's the question. Albert Einstein, naniniwala. Yes. Naniniwala siya na Diyos pero hindi siya Christian. So merong mga ganon. So here's my question, guys. Kung ako mismo na lalaki na guilty ako dahil nanlabag ko yun noon, nagawa ko siya, nagkasala ako noon, unahin ko munang tanungin yung mga guys, no? Apat dito, sila sir, sir, kung magiging honest kayo. And alam ko nasa maturing na kayo, no? You're already college. Open na yung mga isipan ninyo. Masasabi niyo ba na yes, sa buong buhay ninyo, dumating na rin sa puntong nagawa kong makapag-isip ng hindi appropriate sa isang babae? Thank you for being honest, sir. How about sa inyo, sir? Okay, thank you for being honest, no? Again, hindi ko kayo ini-exclude dito, hindi ako nagja-judge sa inyo. Kasi inunahan ko na kayo. Tapos kung may guilty ako doon, okay? Punta tayo sa dalawang ladies. Masasabi niyo po ba mga ma'am na nagawa niyo na rin po? Yes, guilty. Thank you for being honest. Here's my conclusion. If we will die today, example lang to, hindi ko kayo tinatakot. If we will die today, 5:23 ng hapon ng August 9. Kung namatay tayo, kinuha tayo ng Diyos. Kasi siya yung may kakayanan na kunin yung buhay natin. Sa tingin nyo kaya, sa harapan ng Diyos, are you innocent or guilty? Bakit kayo guilty? Kasi doon sa Yes. Alam nyo kung bakit tayo guilty? Bakit? Kasi ang tingin ng Diyos sa inyo, sinungaling, magnanakaw, nilapastangan ang pangalan ng Diyos, pang-apat mangangalo niya sa puso. Meron pang-anim na hindi ko nababanggit. Pero I would surely say this, na even those commandments na labag din natin, walang isa na commandment na nagawa natin perfectly, na sunod natin. So here's my go back question, no? Balikan natin yung question. Would you consider yourself as a good person? Now, na-conclude ngayon, based on the 10 Commandments, na we are not good people. Alam niyo kung anong sabi ng Bible? Ang sabi ni Apostle Paul, no one is good. No one is righteous. Not even one. Sabi ni Paul sa Romans 3. Ito pa, kung si Paul yun, sabi, kuya, si Paul naman yun, dapat kay Jesus lang. Ito yung sabi ni Jesus Christ. Sabi niya sa Mark chapter 10, verse 18. No one is good except God alone. Kung wala palang mabuti, kundi ang Diyos lang, wala tayong mukha na ihaharap sa Diyos. Wala kang kakayanan na pagdating ng judgment day, haharap ka sa Diyos. Lord, hindi ko nagawa to, nagawa ko yan lahat. Hindi mo pwedeng sabihin yan sa Diyos. Kasi parang may record. Kasi merong record at ipapakita niya. And remember na alam ni Jesus Christ yung nilalaman ng puso natin. In fact, ito yung sabi niya, sino nga hindi nakapatay dito? Literally. Of course, walang nakapatay sa atin kasi kung nakapatay ka, nasa kulungan ka ngayon, right? Alam ko yun, na wala sa atin dito nakapatay. Pero alam niyo po ba na according sa sinabi ni Jesus Christ, considered tayo as murderer? Alam niyo kung bakit? Ito yung sabi ni Jesus Christ sa Matthew chapter 5. Sabi niya, kung sino man yung nagkikimkim ng galit sa kapwa niya tao, nakapatay ka na. Yes, kung galit ka, alam nyo ba, isipin nyo, kung walang batas sa Pilipinas, alam nyo ba kapag the moment na nagalit ka, pwede kang makapatay. Kung walang batas walang batas na nagsasabing makukulong ka kapag bumatay ka. Alam mo ano mangyayari sa isang bansa? Chaotic. Mag-aaway talaga. Magkakapatid, magkakapamilya, magkakaibigan, mag-aaway darating ang panahon kung walang batas. At actually, napakahalaga ng law.
Yun yung nagpumipigil sa atin. Yun yung nagko-constraint sa atin para gumawa ng kasalanan, restriction. So, ganun tayo sa makasalanan. Ganun po tayo ka-immoral. Ganun po tayo ka-guilty sa kasalanan. So, mga ate at mga kuya, if we will die today, August 9, alas 5 ng hapon, sa tingin nyo kayo, anong karapat dapat ibigay sa inyo ng Diyos kung guilty kayo sa harapan niya? Heaven or hell? Medyo tahimik na, no? Medyo ang hirap na sagutin, no? Heaven pa rin, kahit guilty. Bakit? Kasi, although na I'm guilty on my sins, 100% naniniwala ko kay God at saka ina-accept ko talaga na Jesus is my Savior. Yes. Yeah, tapos for me po is, gidawat na ko si God as my personal Savior. That's why, mutuo ko nga sa heaven dito nga. Naniniwala ba kayo na ang Diyos yung nagmamay-ari ng langit? Yeah. Opo. Of course, di ba? Hindi mo na kailangan magdalawang isip. Oo naman, right? Yes. Ang Diyos ang nagmamay-ari ng heaven and earth. Tama? For example, guys, in-invite namin kayo sa bahay para mag-lunch. Okay? In-invite namin kayo. Kinabukasan pumunta kayo sa bahay namin, nag-knock kayo ng door. Sabi nyo, tapos binuksan ko, tapos, bakit ka nandito? Tapos sabi nyo sa amin, papasukin mo kami sa bahay ninyo kasi tinanggap namin kayo. Sino na ba may-ari ng bahay? Ako or kayo? Ako. Sinong may karapatan na magsabing tanggapin ko kayo or tanggapin? Ako. Sino nagmamay-ari sa langit? Ang Diyos or tayo? Ang Diyos. Sa tingin nyo kaya, logically speaking, sino ang may karapatang sabihin, ako ang kailangang tumanggap sa inyo dahil ako ang nagmamay-ari ng kaharian ko? Hindi kayo. Alam niyo po anong sabi ni Jesus kay sa mga apostles niya, sa mga disipulo niya? You did not choose me, but I chose you and bear good fruit. Ibig sabihin, hindi tayo yung tumatanggap sa Panginoong Hesus. Siya ang may karapatang tumanggap sa atin. So hindi yun ang solution. Natanggapin mo siya. Kasi dapat siya ang tumanggap sa atin. Unang-una, mga makasalanan tayo eh. Di ba? Parang insulto sa Diyos na pagpunta mo sa langit, pag knock mo sa door, isang example lang to, pag knock mo sa door sa heaven, sabi ng Diyos, bakit ganito? Bakit kita tatanggapin? Ay, bakit kita papapasukin? Tapos sabi mo, dahil tinanggap kita eh. Tapos sabihin, siguro kakalot ang Diyos sa ulo niyo, no? Ha? Ako yung nagmamay-ari ng kingdom ko. Dapat ako yung may karapatan na tumanggap sa inyo. Unang-una makasalanan kayo. Deserve nyo mapunta sa impyerno. Pero hindi yun ang solusyon. Alam niyo po ba na ang mga makasalanan, saan sila mapupunta? Katulad natin mga makasalanan, ang sabi ng Biblia, sa impyerno. Kasi ang sabi ni Jesus Christ sa Revelation 21 verse 8, lahat ng sinungaling ay may parte sa kadagat-dagatang apoy. Nagsinungaling si kuya, at mga ate si kuya. At kami nagsinungaling. Therefore, if we will die anytime, 3 points, we will go to hell. Because ang sabi ni Apostle Paul, ang kabayaran sa kasalanan ay kamatayan. Kung ikaw ay nagkasala sa Diyos, ang kabayaran nun, kamatayan sa impyerno. Ang isang kriminal, kung guilty siya sa paglabag sa kautusan ng ating bansa, ang kabayaran nun, kailangan niya makulong sa kulungan. In God's sight, you are just like a criminal because meron kang na-violate na mga laws na binigay ng Diyos. Therefore, wala tayong lusot. Anytime, we will go to hell kapag the moment na we will die. So again, the solution is not accept Jesus Christ o tinanggap ko si Jesus Christ o naniniwala lang ako kay. Alam niyo po ba na kahit ang mga diablo naniniwala sa Diyos, pero hindi sila makakapasok sa langit. Ang sabi ni James, even the demons believe and shudder. Sabi ni James sa James chapter 2 verse 19, sabi niya, you believe that there is only one God? You do well. Even the demons believe and shudder. Nanginginig pa sa takot ang mga demonyo. Pero, hindi sila makakapasok sa langit. Kahit na naniniwala sila na merong Diyos na naglikha sa kanila. So, ibig sabihin, hindi enough na hanggang naniniwala ka lang sa fact or tinanggap mo si Jesus. Hindi yun ang solution na binibigay ng Bible. So, kung hindi pala yun ang solution, then what would be the solution para tayo ay maligtas sa ating mga kasalanan at sa kaparusahan sa impyerno balang araw kapag naparusahan tayo? Sa tingin nyo kaya, what would be the solution?